suportado doon sa sinasabi ni Bongo, mga bossing. Pero gusto ko po yung mga sinasabi niya na evacuation facilities. Pero yung pera ng panggawa ng flood control, sir, kailangan dyan yan. No, hindi tayo uubra yung tipo bang tanggapin na lang natin kasi wala nang magagawa kasi ninanakaw. Hindi. Ang tanging solusyon dyan ay bantayan. No? Gumawa pa din ng flood control pero nakabantay, nakamonitor doon sa paggawa, hindi yung hahayaan na lang. Kasi kailangan po natin masolusyonan yung problema. Hindi po natin pwedeng tanggapin na lang yung problema, mga bossing. Di ba? Gawin mo pa din, pero sisiguraduhin mo, nababantayan mo, at talagang hindi mo aalisan ng tingin. Para yung mga nagbabanta, nagbabalak, nagpaplano na magnakaw o nakawin yung pera o maglagay ng mga substandard na hindi pasok doon sa standard na materyales, magdalawang isip, no? Dahil yan ang tunay na magiging solusyon. Una ho nating panlaban, mga boss chief amo sir, dito sa mga ganitong kalamidad na baha. Yun nga pong kabundukan natin, yung pong mga puno, halaman na nasa kabundukan po. Bakit po? O pagbuhos ng ulan, malakas na ulan. 'Di ba? Ano po gagawin niyan? Kung hindi po kalbo yung ating mga kabundukan, panigurado po yung tubig ulan na napakadaming ibinuhos, mga bossing, ang mangyayari diyan, hihigupin, sisipsipin ng mga ugat na nakatanim ho doon. No? At isa pa na maiiwasan nung mga puno, kapuunuan at mga plants, yan, mga halaman, yung mga soil erosion. Yung mga ganyan, no, pagguhupo ng lupa. Bakit? Syempre ho, yung mga ano niyan, mga ugat niyan talagang nagkalat sa ilalim ng lupa at nakakapit sa lupa. So hindi basta-basta malalagas yung ating mga kalupaan. Tingnan nyo, mga bossing, bumunot kayo ng isang halaman, no? Bunutin nyo sa lupa yung isang halaman na madami ng ugat. Kailangan mo itaktak ng maigi, no? Kailangan mong sadyain na tanggalin yung mga lupa doon sa mismong halaman na yun di ba? Yun po ang kumakapit doon sa mga lupa para hindi po magkaroon ng soil erosion, mga kababayan. May iwasan yung mga sakuna, di ba? Yun naman ang sa amin, Bongo. Kailangan tuloy pa din yung mga flood control. Ikaw naman. Para ka namang ang linis-linis mo dyan. Para namang hindi kayo mga nasasangkot dyan sa mga substandard, hindi kayo nasasangkot doon sa mga conflict of interest dyan sa mga proyekto, dyan sa DPWH. Ikaw naman, linis-linis naman, boss. Hindi ba kaya nga ikaw nakasuhan ni Senador Trillanes at 200 proyekto o 200 papeles yung dinala, hinain ni dating Senador Trillanes sa ombudsman para kasuhan ka? Di ba? Dami nun, no? Isa lang dun ang lumusot, nako, ewan ko na lang. No, pero ang kagandahan nun ni Bongo, mga bossing, may choices siya, may option siya. Hindi kagaya ni Bato de la Rosa, ang option niya lang po, Netherlands, ICC. Yun lang po. Mamaya pag-usapan natin yan, ha? Pero ito pong kay Senador Bongo, mga boss chief amo, sir, at least, it's either, saan mo gusto? Doon sa Netherlands o dito sa Pilipinas? Kung ako ang tatanungin, doon na lang sa ICC, sa Netherlands. At least, kasama mo pa si Tatay Digong. No? At least, pwede nyo pang sabihin sa mamamayang Pilipino o doon sa mga kapwa ninyo, mga DDS, eto, sinunod ko yung pangako ko kay Tatay Digong. Sinamahan ko si Tatay Digong dito sa ICC. Di ba? Doon ka na lang. Malamig pa doon, Bongo, kesa diyan, baka mapwetang ka pa diyan sa loob ng oblo ng Pilipinas, di ba? Ngayon, sabi dito, katabi po kayo ni Pangulong Duterte nung nilift ang ban sa mining. Oo. Kung maalala nyo, mga kababayan, ito yun papakita ko sa inyo. Katabi po kayo ni Pangulong Duterte nung nilift ang ban sa mining. Saan po galing ngayon ang kuda natin? Papakita ko mga bossing. Biruin mo. Kumbaga,
ang gusto ng ating gobyerno nung mga panahon na yun ay siyam na taon muna, no? Siyam na taon pahinga sa mga minahan, siyam na taon sa mga pagpuputol ng mga puno, et cetera, et cetera. Ano muna, stop muna. No, kumbaga, para yun maka-recover, mga bossing. Yung ating mga kabundukan, yung ating mga halaman, puno, et cetera, yung green na kalingkasan. Pero ito sila, oh. Duterte lifts 9 years ban on new mining deal. O ayan po, si Senator Bongo, katabing-katabi. Di ba nga isa sa dahilan kung bakit nagbabaha po sa isang lugar? Kasi walang mga halaman, walang mga puno na sisip-sip nung tubig galing sa ulan. Ang ginagawa ng mga nagmimina, syempre kakalbuhin po yung bundok, hukay dito, hukay dyan, kukuha ng mga mineral, kukuha ng kung ano-ano, hanggang sa yung mga hanggang sa yung mga puno, halaman, wala nang maitulong. Yun na. 10 ang punta ng tubig, syempre walang sisip-sip. Punta po nun, doon po sa kapatagan na nandoon po tayo mga naninirahan. Ayan si Bongo, oh. O, di ba? Kung sana hinayaan nyo lang kahit papaano, yung mga lugar na hindi kinakalbo, di sana kahit papaano naiwasan yung mga pagbaha dyan. Di ba? Siguro naiisip nitong dalawa na to, Bongo, ibalik natin yung mga minero, ibalik natin yung mga nagmimina, ibalik natin yung mga naghuhukay. Bakit po? Sayang ang kita. Sino kawawa? Yung mga mahihirap kasi sila yung apektado ng mga bahaho. 'Di ba? Nako, yung kalikasan po natin, warak na ho, sirang-sira na ho. Kaya tingin ko kung bakit ipinatupad itong 9 years ban na hindi pwedeng mga magmina o hindi pwedeng mga maghukay o hindi pwedeng kumalbo ng mga kagubatan para po makarecover ang ating kalikasan, mga bossing. Tulong din ho yan. Ang laking tulong din ho niyan, mga boss J. Pamo, sir. Ano po, sa paglilinis ng ating kalikasan. So, sa paglilinis po ng ating hangin, mga bossing. Hihigupin yan, tapos ilalabas ng malinis yung hangin po. No, mga bossing. So, ngayon, dumito muna ho tayo. Mukhang may tsansa, malaki ang tsansa na si Bato de la Rosa ho, mga bossing, ay magtago doon sa loob ng Senate. 'Di ba natanong ko kayo kahapon, ano tanong ko? Ang sabi ko sa inyo, ano sa tingin nyo ang kahihinatnan o kalalagyan ni Bato de la Rosa? Una, ang patutunguhan pala. Una, magtatago. Number 1 yan. No? Pangalawa, manlalaban. At pangatlo, sasama ng kusa o sasama ng maayos. Ang nakikita ko, 1 and 2, mga bossing, ang posibleng gawin po ni Bato de la Rosa. Bakit to? Kasi naman, talaga namang pinapakita nila na hindi nila ginagalang ang ICC. Diba?